ka. Ah, ibabalik ko lang po ang pagpapasalamat kay Lord sa kanyang kabutihan po sa buhay namin, ng aking mga anak, at ganoon din sa aking mahal na pamilya. By the way, meron lang po akong konting i-share po tungkol sa aking mama dahil nung umuwi ako, siya po ay na-confine sa hospital dahil na second stroke po siya. Ngayon, December 21, na-confine na siya doon. And then, December 28, nagano kami, yung lumabas na siya, yung nilabas na siya sa hospital. Thank you, magpapasalamat din ako kay Lord dahil yung bill namin sa hospital is umabot ng 180,000 pesos. Ngayon, tanong ako ng tanong doon sa anak ko na, magkano ba yung bill natin na ganito ma, ganito ganon. Tapos sabi ko, ay hala, ang laki. Sabi ko, tapos yung ano ko, ganito lang, konti lang yung pirang dala ko doon sa Mindanao. Tapos nung nag-pray talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sana man lang kahit zero balance, pwede ba? Gumanon lang talaga ako noon. Tapos yung lumapit kami doon sa PhilHealth, buti may PhilHealth yung mama ko at saka senior citizen naman siya. Sawa ng Diyos talaga, answered prayer, zero balance kami. Wala kaming binabayaran doon. Pero ang ano lang namin yung maintenance ng mama ko dahil everyday talaga may 11 siyang gamutan at saka may insulin siya. Everyday meron siyang injection. Kaya yun ang ano namin, yun lang naman ang financial namin kailangan para sa aking mama. Pero papasalamat ako kay Lord dahil nandiyan na si mama sa bahay at okay naman siya kahit papaano. Pero more prayer pa rin ako kay Lord na sana babalik na yung normal niyang kalakasan ng kanyang katawan. At sa flight ko naman, smooth naman yung flight namin at wala namang aberya. Sa awan ng Diyos, thank you Lord sa lahat-lahat po. Amen. Amen. Tunay nga, yan ang ating mga pagpapala sa buhay. Be consistent lang. Ibibigay po niya ang lahat sa atin. Basta manalig ka lang. Amen. Ayun, sino po pa po ang susunod? Ayun, may isa pa, si sister. Magpasalamat lang ako sa lahat ng mga biyaya na binigay ni Lord. At saka tagumpay yung aking bakasyon sa Pilipinas dahil sobrang enjoy. Yun lang. Thank you, Lord. Ayun, konti man, ayan, malaking bagay po yan para tayo ay magpasalamat. Amen po ba? Sino pa po ang may gusto, may oras pa po tayo? Sino pa po ang gusto magbahagi? Sister Miles. Si Sister Jenny. Sorry. Saan mo narinig ang boses? Ako nang ako. Ipagpapatotoo ko po is isang masaya, isang malungkot. Pero with God's grace pa rin kahit malungkot. Kasi noong ko pa dapat gustong magpatotoo yung kalagayan ng aking amo, si Sir. With His mercy and grace, ang bilis po talaga ng recovery ni Sir. So for almost 3 months na siya ay on and off sa hospital. China, Hong Kong, ganun ang kanyang paggagamot. Tapos, all of the sudden, last December, ang bilis niya talagang makarecover. As in, nakakalakad siya. Kasi before, ang mukha niya is pale at saka crooked siya. Crooked na talaga siya, halos hindi na makalakad. Kung wala ang tawag, tungkod, hindi makakalakad. Pero in God's grace, umano talaga siya, lumakas. Sabi ko nga ay, lagi ko siyang pinagdadasal, gabi-gabi. Tapos pagka yung time na kami ay, ako nakakapagbihis sa kanya, nakakapag-pray kami. So, last Sunday, nagulat na lang ako kasi sabi ko nga sa kanya, you're a strong man. Ang bilis mong makarecover. Tapos naririnig pala nung anak na binata, tsaka ni Dalaga, na kami ay nagpe-pray every time na kami ay nagbibihisan sa loob ng kwarto. So yun, tapos last Sunday, nagulat na lang ako, kasi binihisan ko pa siya ng Saturday ng tanghali eh.
Sabi ko sa kanya, hinaplos ko pa yung likod at ulo niya kasi nga natuwa ako at nakaka-recover na siya. Tapos nakakatawa na siya, nakakasigaw na. Minsan nga nasisigawan na nga niya si ma'am. Tapos last Sunday talagang as in, yung luha ko talaga, hindi ko mapigil. As in, talagang para ba yung kaanak mo na, yung ating mga employers na, yung feeling mo na napamahal ka na sa kanila. Tapos sabi is, patay na. Pero sabi tas kinausap ako ni Dalaga at ni Binata, sabi niya, nagpasalamat sila sa akin kasi sabi nila sa akin is, alam ko pinagpe-pray mo si Daddy kasi naririnig ka namin na kayo yung nagpe-pray. So ipinagpapasalamat daw nila at least in his last breath, nasabi niya yung be thankful to Jenny kasi nakilala niya si Lord. Kasi may isinusuot talaga siyang rosary. Alam niya kasi, sabi ko sa kanya, alam ko Buddhism kayo, hindi kayo naniniwala kay God. But with faith, alam ko, gagaling ka. Kaya lang, nalungkot talaga ako kasi nung Sunday, nawala na siya. So at least, kahit ganon, nagkaroon siya ng paniniwala kay Lord. Nakita niya kung gaano yung pagkikare ko sa kanya na kami ay laging nagdadasal. So yun lang. Nagpapasalamat pa rin ako kay Yahweh El Shaddai kasi kahit yung isang Buddhism, nagkaroon ng pagkilala sa Katolisismo. Di po ba? So, praise God pa rin po tayo. Amen. Thank you, Sis Jenny. Ayan. Wala na po tayong oras. Magsitayo na po tayong lahat upang patuloy po tayong makinig ng mabuting balita na ihahayag ng ating elder disciple, Brother Edgar, at ang opening prayer ni Sister Shirley sa lead ni Sister Miles at pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. We put ourselves in the presence of the Lord. We ask Jesus for His anointing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mahabagin at mapagmahal naming Panginoong Hesukristo, kataas-taasan at hari ng sanlibutan, Diyos na lumikha ng langit at lupa, pinagmula ng aming buhay at lahat ng mga ikinabubuhay. Muli, Panginoon, kami po ay nakakaisa at naniniklohod sa iyong harapan ng iyong mga anak upang humingi ng iyong awa at grasya. Tunay nga, Panginoon, na wala po kaming kakayahan kung kami po'y hiwalay sa iyo. Hugasan mo, O Diyos, ang aming buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan na iyong kamalal-banalang dugo upang kami po'y kaaya-aya at kalugod-lugod na magpurit maglingkod sa iyo. Kami po'y taos-puso ng papasalamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa taong 2015 to 25, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na sa taong itong 2026, ipatuloy mong ipadaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong siksik-lilit umaapaw ng kasaganahan, Panginoon, nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa magandang panahon. Maraming salamat sa kalakasan at magandang kalusugan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, sa aming mga mahal sa buhay. Father God, samahan at gabayan mo kami sa lahat namin mga gagawin sa buong maghapon, Panginoon. Pasbasan mo at pagpalain at palibutan ng iyong libo-libo mga anghel sa kalangitan ng bawat sulok sa lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong sinugo, Panginoon, na si Brother Edgar, Panginoon, na maghahayag sa iyong banal na salita, Panginoon, na we more closer to you, Panginoon, sa oras na aming maririnig ang kanyang mga salita, Panginoon. Father God, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga biyaya na aming kinakailangan, Panginoon, para po, Lord, sa iyong kapurihan. Abutin mo, O Diyos, ang mga tao nangangailangan ng kagalingan at magandang kalusugan, Panginoon. Lalo na, Lord, ang mga tao nangangailangan ng mga amo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Ang mga tao, Panginoon, nararatay sa banig ng karamdaman, Panginoon. Hipuin mo sila, O Diyos, na iyong mapagpalang kamay. Biyahan mo sila, Panginoon, kapatawaran at
at kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Lord, maraming salamat o Diyos, nawa pagpalain mo ang aming mga choir, Panginoon, sa mga oras na ito. Samahan mo sila, Panginoon, na yung libo-libo mga sa kalangitan na ang kanilang mga awit, Panginoon, na aming maririnig ay ito'y kagaya sa mga anghel, Panginoon, na umaawit sa kalangitan, Panginoon. At madama namin, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong mapagpala, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Ito binabalik namin, O Diyos, ang papurit, parangal, pagsamba sa dakilang mong anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Pinagpalang. Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat sa YouTube, sa Zoom. Saan man po tayong naroon. Pinagpalang hapon po sa ating lahat and Happy New Year everyone. Happy New Year to us. Amen. Ngayon mga kapatid, tumayo po tayong lahat at damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. I-welcome po natin ang Holy Spirit. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my life, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now.
handa na magpuri sa ating Yahweh El Shaddai? Amen. Lahat po ba ay damang-dama ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon? Amen. Walang imposible ito po sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Lahat po tayo ay sumayaw. Ibigay po natin ang pinaka-the best na papuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Ang lahat po ay pwedeng sumayaw at ibigay ang the best na papuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Umaapaw na biyaya, rumaragas sa pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, O Diyos, makikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa'yo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Umaapaw na biyaya, umaapaw na biyaya, rumaragas sa pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, O Diyos, makikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa'yo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Sa'yo, El Shaddai, sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, mararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Sa'yo, O El Shaddai, damang-dama. Damang-dama ang tunay na saya. Amen. Damang-dama niyo ba ang saya dito kay El Shaddai? Amen. Amen. Isang malakas na palakpak. Ba't ang hina? Ang hina ng palakpak. Amen. Mga kapatid, patuloy na lang po tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Dahil dito po kay El Shaddai ay damang-dama po natin ang saya. Amen.
There's no other place that I would rather be in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. 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 We give you praise. We give you glory. We magnify your name. We glorify your name. Hallelujah. 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 I love you, Jesus. To God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through
Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal at dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugto mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, Ama, narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihang ginagawa sa buhay po namin. Salamat o Diyos sa panibagong buhay at araw na to na binigay mo sa amin upang kami ay muling makapagpuri sa iyo at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit sa pagmamahal na patuloy mo pong ipinapadama po sa amin. Muli sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, buong puso po kami nagpapakumbaba, Ama naming nasa langit, na kami po'y patuloy niyo pong linisin sa lahat ng aming karumihan. Patawarin sa aming mga pagkakasalang nagawa at sa banal na dugo ng bugto mong anak na si Jesucristo, hugasan po kami ng patuloy, Ama, na ang iyong mga salita ay patuloy na makapanahan sa puso ng bawat isa po sa amin. At maging karapat dapat kami ngayon sa iyong banal na harapan. Maghari ka sa buhay namin upang patuloy namin maunawaan ang mga salita mong nais ihatid sa amin sa hapon pong ito. Dakilang Diyos, kumakato kami sa pintuan ng puso mo. Pagbuksan mo nawa ang bawat isa po sa amin at tulad ng pagkakalob mo sa amin ng bugto mong anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan, ipagkalob mo rin nawa sa hapong ito ang kahilingan ng bawat anak mong naririto sa iyong banal na harapan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating pakinggan buhat po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 5, at talata po ay 3. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Kanyang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Sino pong nais makapasok sa kaharian ng Diyos? Taas nga ang kamay. O, lahat ng gusto makapasok sa kaharian ng Diyos, pwede nang maupo. Palakpakan natin muli, papurihan ng ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Muli po isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Sa taong ito na po yung pangalawang beses po natin sa taon na ito ng gawain ng ating dakilang Alishaday. Kasi nung nakaraan ay New Year, nasa Saikong po tayo. Sinong nakarating sa Saikong po? Nung nakaraan, ayan, ilan lang po tayo. Kaya parang ito yung ating unang gawain ng taon na ito dito sa St. Joseph po. At Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Kaya madalas ko po nung nakaraan na sinasabi po sa simula ng gawain na kung saan po ang taon na ito ay tanawin natin na tulad nung 3 hari. Na kung saan, kung paano yung 3 hari naglakbay para makarating sa Bethlehem, para yung handog nila ay maibigay sa Panginoong Hesukristo, ariin natin na ang taon na ito ay isang paglalakbay papunta sa Bethlehem. Amen. Upang yung handog na nais nating ibigay kay Lord sa taon na ito, maibigay natin sa Kanya. Amen? Kasi kung tatanawin natin na ito'y isang paglalakbay papunta sa Bethlehem, kung paano yung 3 hari na iyon, 3 pantas na iyon, amen, na kung saan po ay nanatili sa liwanag na magdadala sa kanila sa ating Panginoong Hesukristo, sa taon na ito, mananatili rin tayo sa liwanag ng ating Panginoon. Amen? Para marating natin ang Bethlehem kung saan naruroon si Lord para ihandog yung ating mga handog para po sa Kanya, na ang liwanag na yan ay lagi nating tanawin dito sa gawain ni El Shaddai. Sa tuwing araw ng Huwebes, ang sabi ni Father po, tanawin natin ang liwanag na yan dito sa pagdalo natin, sa pagsimba po natin araw ng Huwebes. Amen? At lalo na rin po sa gawain ng ating dakilang El Shaddai. Papurihan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sino po sa inyong gustong maging mapalad? Lahat, no? Wala naman siguro pag tinanong ko sinong gustong maging sawing palad, wala nang tataas ng kamay. Ayan. At alam po natin, lahat tayo ay gusto natin magiging mapalad. Amen. May palabas noong araw sa TV po na pinapalabas po noon na madalas pinapanood dito ng mga tao na kung saan po hindi ko lang Mara Clara ba iyon? Yung parang Mara Clara yung na yan. Na kung saan ay si Mara parang siya yung aping-api doon. Pero alam natin siya ang bida. Siya nakakaranas ng kaapihan. Kaya sabi ko, nung panahon na yan, may mga taong mahilig manood po noon, may mga nagdadalang taong mahilig manood noon, na kung saan ay kapag nanganak, gustong ipangalan ay si Mara. para yung bida doon sa palabas na yan. Pero sa Biblia, ang salitang Mara po ay, ang katumbas ay sawing palad. Si Naomi po iyon, di po ba? Si Naomi po yon na kung saan ay ng ibang bansa sila nagkaroon ng tagutom sa lugar nila at doon sa namang ibang bayan ay sawing palad siya. Kaya ang sabi dapat itawag na sa kanya hindi na yung dati niyang pangalan na babaeng pinagpala. Kundi ang sabi Mara, nang ibig sabihin babaeng sawing palad. Pero tayo po lahat mga kapatid na naririto ngayon, nais natin ay magiging mapalad. Amen. Sino po yung taong mapalad? Mapalad yung taong makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sino yung taong iyan? Yan yung taong umaasa sa Diyos. Amen? Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi
ang Diyos. Aba o dukha, ang sabi po dyan, sino sa atin, anong tingin natin ng dukha? Ang sabi po rito, yung dukha mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, tanawin po natin iyan na tayo po ang mga dukha. Amen. Tayong mga makasalanan ang dukha. Amen. Kasi minsan sinabi po sa isang bahagi ng kasulatan ni Propeta Isaias na alala ko, ang sabi po doon, ang anumang gawin ng taong makasalanan ay parang maruming basahan. Amen. Ang katumbas ng ginagawa ng isang taong makasalanan, ang sabi po sa paningin ng Diyos ay para lang basahang marumi. Walang saysay. Amen. Na dito po tayong mga makasalanan ang itinuturing na dukha. Kasi ang isang makasalanan, wala sa grasya, wala sa biyaya ng Diyos. Amen? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po, mapalad ang dukha o ang aba o ang isang taong makasalanan na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, nananalig siya sa Diyos. Naniniwala siya sa Diyos, patuloy na kumikilala sa Diyos. Dahil kapag ang isang makasalanan, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan ay patuloy na nananalig po sa Diyos, yan yung tao na kung saan patuloy pa rin magsusumikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat alam niya pagpapalain siya ng Diyos. Amen? Pagpapalain siya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya makita dalawang uri ng taong makasalanan. Taong makasalanan na patuloy na lumalayo sa Diyos at taong makasalanan na umaasa sa Diyos. At ang taong makasalanan na umaasa sa Diyos ay hindi lumalayo sa Diyos. Nananatili sa ating Diyos, patuloy ng kanyang buhay niya ay inilalapit sa Diyos. Sabi po dyan, ay sino po yung dukha sa paningin ng Diyos? Taong dukha sa paningin ng Diyos ay tayong mga makasalanan kung tayo ay lumalayo sa Kanya. Na ang sabi, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Pangalawa, ang sabi po sa aklat ng mga ngaral, ang sabi niya, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Amen? Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Sino yung taong walang kasiyahan? Ang taong walang kasiyahan, yung laging tanaw niya'y kulang. Amen. Yung laging tanaw niya, may kulang. Amen? Kaya kapag laging natatanaw mo sa buhay mo, may kulang, hindi ka sasaya. Kaya ang tao na kung saan ay lagi po na ang pananaw niya sa buhay niya, laging may kulang, yan yung tao na minsan ang puso niya ay pinaghaharian ng inggit. Amen? Pinaghaharian ng inggit ang puso po ng taong iyan kasi laging ang pananaw niya may kulang. Kaya kapag pinagharian ang tao, ng puso ng tao ng inggit, mga kapatid, diyan po minsan umiiral yung kasamaan sa puso ng tao upang hangarin yung mga bagay na wala sa kanya, kulang sa kanya, mga kapatid, hangarin makuha ito kahit sa anong paraan. Di po ba? Kanina sinasabi ni Father po ay kinakailangan makalaya tayo sa pagkaalipin ng mga bagay mayroon sa mundong ito. Kasi kapag hindi tayo makalaya sa pagkaalipin ng mga bagay mayroon sa mundo pong ito, pupunuin ng mga bagay na yan na wala sa buhay natin, ang puso natin, ng pagkainggit. Amen. Sa mga bagay na minimithi natin, makamtan sa buhay po natin. Ang sabi sa aklat ni Santiago, ang kabanata po ay 4 at talata po ay 2, sinasabi po dito, sa aklat ni Santiago, kabanata 4 at talata po ay 2, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi nyo makakamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Narinig niyo po yon?
Ang sabi ni Santiago diyan, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Amen? Ang sabi po diyan, kung kinakailangan, gagawa kayo ng masama. Kung kinakailangan, ang sabi ni Pablo, papatay kayo, gagawin ninyo iyan. Amen? Ang sabi ni Pablo, kapag napuno ang puso ng tao ng inggit, amen, sa mga bagay meron sa mundo pong ito, sisirain at sisirain niya ang kanyang kapwa, mapasa kanya lang ang mga bagay na hindi kanya. Amen. Kaya, ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, talata 21, ito yung mga taong dukha sa paningin ng Diyos. Na ang sabi, makamtan Manila ang lahat ng bagay meron sa mundong ito, pero ang sabi po, dukha sila sa paningin ng Diyos. Amen? Mga tao na wala nang pwedeng asahan pa sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Nakakasumpong na ba kayo ng ganitong tao? Puno ng inggit? Amen? Yan, kapitbahay daw nila. Taga saan po kayo, sister? Huwag mo nang sabihin, sis. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Na minsan po mga kapatid, umiiral po ito. Tama, di po ba? Totoo po yan. Kasi tingnan nyo lang, anong alok ni Satanas sa Panginoong Jesucristo? Ang sabi ni Satanas sa Panginoong Jesucristo, nakikita mo ba yung kaharian ng mundong iyan? Lahat ng kayamanan ng mundo at kaharian ng mundo ibibigay ko sa iyo. Maglingkod ka lang sa akin. Di ba? O, paano mo papasa iyon? Kapag si Satanas ang pinaglingkuran mo, sasabihin ni Satanas, sino namumuno dyan? Patayin mo. Nangyayari ba? Nangyayari yan sa mga politiko po natin. Amen? Nag-aagawa ng mga lugar, mga teritoryo, mga kapatid, na sabi ni Satanas, ibibigay ko yan sa iyo, basta sumunod ka lang sa akin, patayin mo. Di po ba? Mga nangyayari yung ganong kasamaan, mga kapatid, sa ating Jesucristo dahil sa pag-iral po ng mga inggit sa puso ng tao. Bakit po? Ang tao po'y walang kasiyahan kapag laging natatanaw niya may kulang sa kanyang buhay. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya ito yung mga tao na kahit kamtan Manila ang lahat ng na nais nilang makamtan sa daigdig po na ito, makamtan Manila, ang sabi po mga kapatid, dukha pa rin sila sa paningin ng Diyos. Sino po yung mga dukha o mga makasalanan na mapalad sa paningin ng Diyos? Mayroon bang makasalanan mapalad sa paningin ng Diyos? Mayroon. Amen? Ito po yung mga makasalanan, mga kapatid, na kung saan ay hindi lumalayo sa Diyos. Ang taong hindi lumalayo sa Diyos, tao na kung saan laging may oras po iyan para sa Diyos. Tao na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan ay sinisikap niya na makagawa ng mabuti. Makagawa ng mabuti, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Kaya diyan po natin matatanaw na ang tao po na kung saan po ay mapalad o isang makasalanan na mapalad sa paningin po ng Diyos, ito yung mga taong kinikilala yung kanilang pagkukulang sa harapan ng Diyos. Amen? Kinikilala ang kanilang pagkukulang sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maalala po natin si Pedro kasi minsan po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus ay marami sa buhay po natin na tila bagay minsan yung mga tao parang napapagod na. Ginagawa na yung lahat-lahat pero sabi minsan na napapagod ang tao, wala man nangyayari sa buhay niya. Bakit po? Kasi hindi naman po natin makakamtan ang pagpapatawad ng Diyos sa pagitan ng ating ginagawa. Amen? Hindi po natin iyan nakakamtan, kundi nakakamtan lang natin ang tunay na pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng magagawa ni Kristo sa buhay po natin. Amen? At yan ay pinatunayan ng Panginoong Jesucristo nung ialay niya ang kanyang buhay para po sa ating mga makasalanan. Si Pedro po, pinagpala ng Diyos ang buhay. Nung si Pedro ay inutusan ng Panginoong Jesucristo, ihulog mo ang mga lambat.
Magdamag silang ng isda pero wala silang nahuli. Nung umaga po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ihulog mo ang mga lambat. Nung ihulog nila po muli yung mga lambat, nakahuli sila ng maraming isda. Pinagpala po si Pedro nung sandali pong iyan. Subalit nung si Pedro po ay pagpalain po, matapos pagpalain po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay, na kung saan nung sandali niya nakahuli ng maraming isda para mayroong maiuwi sa kanyang mga mahal sa buhay, matapos sa pagpalain ng Panginoong Hesus, si Pedro ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoong Hesus at ang sinabi niya, lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Amen? Matapos pagpalain, nakita po't natanaw ni Pedro ang kanyang pagkukulang sa harapan po ng Diyos at nasabi ni Pedro, hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Amen? Hindi ako karapat-dapat dahil ako'y marumi, dahil ako'y isang makasalanan. Na dyan po, matapos pagpalain po si Pedro ng ating Panginoong Jesucristo, para kay Pedro, hindi mahalaga yung pagpapala. Amen? Para sa kanya, hindi yun ang mahalaga. Yung pagpapalang ibinigay sa kanya ng Diyos, ang mahalaga sa kanya ay yung habag ng Diyos sa pamamagitan na kung saan patawarin siya ng Diyos sa kanyang nagawang pagkakasala. Pagpapatawad ng Diyos ang mahalaga, hindi pagpapala. Para kay Pedro, isa po tinatanaw niya, hindi yung pagpapala ang mahalaga para sa kanya, ang mahalaga sa kanya ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang makapasok siya sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nung sandali na yan, hindi po tinanaw ni Pedro na dahil siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos nung sabihin, ihulog yung mga lambat, kaya sa pinagpala po ng Diyos, hindi yun ang kanyang tinanaw, kundi ang kanyang nakita nung sandali na yon, sa gitna ng mga pagpapalang ginawa sa kanya ng ating Jesucristo, ay ang kanyang pagkukulang. Amen? Na nawa matanaw natin ito sa buhay po natin. Na habang tayo pinagpapala po ng Diyos, hindi matuon ang ating paningin sa pagpapala, kundi matuon ang ating paningin sa anumang ating pagkukulang. Amen? Kaya nung nakaraan sinasabi ko sa kanila, bagong taon na, di po ba? Ngayon bagong taon na, anong gusto nyong baguhin? Meron ba? Kasi madalas kapag dumarating pumapasok ang bagong taon, marami tayong gustong baguhin. Di po ba? Ayan, tanawin na lang natin na sa taon na ito, kung ano yung wala sa ayos nung nakaraang taon, ayusin na natin ngayon. Meron bang wala sa ayos? O meron. Kasi kung mayroon, may maaayos tayo. Na sa ganon, yung ating ginagawang paglapit sa Diyos ang magkaroon ng kabuluhan. Amen? Kaya kung ano ang kulang nung nakaraang taon, sa taong ito dapat ay punuan. Amen? At para mapunuan natin iyan, huwag mong tingnan yung pagpapala, tingnan mo lagi ano yung pagkukulang na dapat kong ayusin at punuan sa buhay ko sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ang mga makasalanan na kung saan ay kinikilala si Jesucristong Diyos at Hari ng kanyang buhay. Amen? Diyos at Hari ng kanyang buhay. Bakit mga kapatid? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 30 at 23, talata po ay 39. Sabi, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito yung tao na kung saan kasama po ng ating Panginoong Kristo nakabitin sa krus.
na tinutuyasan ng isa, pero ang sabi ng isang salarin po doon na nakabitin sa cross, ang sabi niya sa kasama niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi niya, tayo'y pinaparusahan ng ganito dahil sa ating ginawang masama. Pero ang taong iyan, walang ginawang masama. Pag sinabing walang ginawang masama, kinikilala niyang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo dahil Diyos lang ang walang kasalanan. Amen? Kinikilala niyang Diyos ang ating Hesukristo ng sandali po na yon. At pangalawa po mga kapatid, hindi lang basta Diyos din kinikilala ng Diyos, kundi ang sabi niya, isama mo ako sa iyong kaharian. Kapag naghari ka na, huwag mo akong kalimutan. Kinikilala niyang hari. Ito po mapalad ang taong makasalanan na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, hinahanap niya sa buhay niya ang paghahari ng Diyos. Amen? Minimithi pa rin ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya diyan mo makikita na ang taong makasalanan, mga kapatid, hindi yan lumalayo sa Diyos. Amen? At yan ang taong makasalanan na kinalulugdan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Matanaw po natin ito sa buhay po natin sa taong ito. Sabi po, mapalad ang mga dukha o aba o ang mga taong makasalanan na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Pag sabi natin, tanaway natin, wala nang inaasahan kundi taong makasalanan na nagpapaligtas sa Diyos. Amen? Hindi inililigtas ang kanyang sarili sa kanyang pansariling kapamamaraanan. Hindi inililigtas ang kanyang sarili sa pangitan ng kanyang sariling magagawa, kundi hinahayaan niya ng kanyang sarili ipagkatiwala sa magagawa ng Diyos upang siya'y maligtas. Amen? Kaya patuloy na inilalapit ang buhay bilang makasalanan sa paghahari ng ating pangkapangyarihang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi po dito, minsan kasi makikita natin minsan na ang tao po na mapalad, isang taong makasalanan na mapalad sa paningin ng Diyos, tanawin po natin ito doon sa buhay po ng isang Kananeya. Yung isang Kananeyang lumapit sa ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang sigaw ay, mahabag po kayo sa akin, Panginoon. Mahabag po kayo sa akin, Panginoong Hesukristo. Na kapag hindi tayo lumalayo sa Lord, yan makita mo ang tao na yan, kahit may pagkukulang, nagdarasal. Amen. May oras yan lumapit sa Lord. Hindi niya nakakalimutan. Patuloy na kinikilala ang Diyos sa buhay niya. Sa pamagitan ng kanyang ginagawa pa rin, sa kabilang kanyang pagiging makasalanan, umaasa siya na sa kanyang ginagawa, mapapatawad siya ng Diyos sa kanyang kasalanan. Subalit ang sabi nga, ang tunay po na kapatawaran sa ating nagawang kasalanan ay makakamtan lang natin sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po rito ay ang ganito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na minsan, parang ginagawa mo na ang lahat pero naghihirap ka pa rin. Minsan pakiramdam mo mukhang hindi ata ako mapapatawad ng Diyos. Amen? Bakit hanggang ngayon dito pa rin ako sa ganitong kalalagayan? Kaya dumarating minsan ang parang nagkakaroon ka na rin ng kapaguran. Pero yung mga ganitong taong nagmimithi, amen, umaasa sa magagawa po ng Diyos bilang isang taong makasalanan, ito yung mga taong madalas kinakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Kinahahabagan at mga taong nais ng Lord abutin para tulungan. Kaya kapag ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na minsan nagagawa na po natin gumawa ng mabuti, hindi dahil sa gusto natin po na maligtas, kaya minsan nagiging kagalakan na natin ang gawin yung mabuti, kasi bakit po? Kasi naranasan mo na ang pagliligtas sa iyo ng Diyos. Amen? At dahil naranasan mong pagliligtas ng Diyos, yung ginagawa mong kabutihan, hindi na pahirap para sa iyo. Amen? Kasi ginagawa mo na iyan dahil sa ginawa din na kabutihan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa atin po dito, minsan kinakatagpo tayo ng Panginoon sa ganung kalalagayan. Kaya sabi nga po dyan ng Panginoon, ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso.
kundi rin gininuman ang aking tinig at ang pinto'y bubuksan, papasok ako sa bahay na iyan, sa tahanang iyan at sasaluhan ko siya sa pagkain. Pag sinabi ng Panginoong Jesucristong sasaluhan kanya sa pagkain, ipinaparating sa atin ng Panginoong Jesucristo, ako ang gagawa para sa iyo. Amen? Para sa iyong kaligtasan, para sa kapatawaran ng iyong kasalanang nagawa, ako ang gagawa niyan para sa iyo. Kaya kapag ang tao pong makasalanan ay hindi inilalayo ang buhay niya sa Diyos, madali niyang makilala ang tinig ng Panginoong Jesucristo at madali niyang makilala ang pagkatok ni Kristo sa puso niya. Amen? Kaya agad-agad na pagbubuksan. Amen. Pinagbuksan niyo na ba siya ng pintuan ng puso niyo? Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Sa atin po, ngayon po ay yung babaeng Kananeya po, tingnan po natin yung kanyang kalalagayan. Humihingi siya, sumusunod siya sa ating Panginoong Jesucristo at ang sabi po roon ay nag-iingay at susunod-sunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sigaw niya lang, Jesus, mahabag ka sa akin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siyang sumisigaw, mahabag ka sa akin, habang sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Pero diyan natin matatanaw, nung sandali po na yan, sumusunod siya na tila hindi pinapansin ng Panginoong Jesus. Hindi man lang siya linilingon ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi yung babae na to, sunod ng sunod. Kung ikaw ang nasa kalalagayan ng isang taong makasalanan, tulad po ng babae na to na isang Kananeya, na alam po natin ang mga Kananeya hindi nakikitungo sa mga Hudyo po. Amen. Dahil sila'y makasalanan, itinuturing silang marumi ng mga tao po nito, ng mga Hudyo po. Tapos hihingi siya ng habag sa isang Hudyo tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa aasa ng habag. Pero nung sandali na yan, mararamdaman niya hindi talaga siya pwedeng pansinin kasi makasalanan siya. Amen. Hindi siya pinakikitunguhan ng mga ganito, ng mga Hudyo yung mga katulad po nila. Pero bilang isang makasalanan, lumalapit, umaasa ng tulong buhat sa ating Panginoong Kristo. Pero sa kabila ng kanyang pagsunod, pagtawag, hindi man lang pinapansin. Amen? Na parang binabali, wala po ang babae pong ito. Tapos sumigaw pa, tapos matapos nun, nakarinig pa siya ng salita, wala kang karapatan sa biyayang dala ko. Kung ikaw yung taong makasalanan na umaasa ng habag buhat sa Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, tapos nung sandali na yan, ito ang iyong mararanasan. Makikita mo siguro, kung ikaw sa kalalagayan ng babae, napakahirap sa kaloobang iyon. Amen? Na ikang makasalanan, humihingi ng habag, pero hindi pinapansin. At narinig pa ng babae na ito nung sabihin po ng mga alagad sa Panginoong Hesus, ang sabi, pagbigyan nyo na nga po siya sapagkat nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, hindi dapat kunin ang pagkain. Hindi dapat, ang sabi niya, ako'y sinugo lamang para sa sambahayan ng Israel. Amen? At hindi para sa mga Kananeya, na para bagang sinasabi, wala siyang karapatan sa biyayang dala ko. Pero nung sandali na yan, nung marinig ito ng babae, mga kapatid, kahit mahirap para sa kanya, yung mga salita po na yon, hindi yun madali para sa kanyang damdamin, makarinig ng ganon, mga kapatid, na umaasa ka sa tao pong ito. Pero yun ang maririnig mo nung sandali pong iyon. Yung babae po na ito, mga kapatid, ang ginawa ng babae, lalong nagsumikap na makalapit sa Panginoong Hesus. Siguro kung ang Panginoong Hesus ay nauuna yung babae, sumusunod, baka yung babae nung sandali na yan, tumakbo sa unahan ni Hesus at nagpatira pa para harangan ang Panginoong Jesucristo. Matigil lang. Amen? Nagpatira pa. Kita nyo po yun, naghihirap na pisikal nung sandali po na yon, mga kapatid, dahil sa kalalagayan niya bilang makasalanan nung sandali na yan, nararanasan yung hirap at sa gitna ng hirap na yon, umaasa ng habag buhat sa ating Panginoong Jesucristo.
Ang ginawa ng babae, lalong hinarangan ang Panginoong Hesus, nagpatirapa sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang basta sumusunod at sumisigaw, kundi sinikap makalapit sa Panginoong Hesus Kristo. Nakikita niyo po kung paano umaasa ang isang makasalanan tulad niya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Gagawin ang lahat. Gagawin ang lahat. Amen. Lumapit po siya, nagpatirapat. Ang sabi po ng babae po na ito, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Nung sandali na yan, nung sabihin niya po, tulungan po ninyo ako, Panginoon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa babae pong ito, hindi dapat kunin ang pagkain ng anak para ihagi sa mga tuta. Amen. Gaano kasakit na naman iyon para sa kanyang damdamin. Amen. Inaasahan niya, mabuting tao ito. At bilang mabuting tao, may mabuti akong matatanggap sa Kanya. May mabuti akong maaasahan sa Kanya. Bilang isang taong makasalanan, umaasa siya ng mabuti sa ating Panginoong Kristo. Tapos makakarinig siya ng ganong mga salita. Masakit iyon sa damdamin. Amen? Masakit po iyon sa damdamin ng babae pong iyon, mga kapatid. Subalit nung sandali pong iyan, nung marinig ito ng babae pong iyon, ang sabi niya, tunay nga po, Panginoon. Yung salitang tunay nga po, Panginoon, ay inaamin ng babaeng ito sa harapan ng ating Panginoong Kristo na siya'y makasalanan. Inaamin niya, ang taong tunay na kung saan umaasa, isang taong makasalanan na umaasa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tao pong iyan, mga kapatid, ay natututong kilanlin ang kanyang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Natututo siyang kumilala, amen, na kapag po pinaalalahanan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tao po na ito, mga kapatid, agad na kung saan kinikilala ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Yung salitang tuta po ay paalaala ng kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos, na isa po siyang makasalanan. Amen. At bilang isang makasalanan, wala po siyang karapatan sa biyaya na dala ng Panginoon Kristo. Pero tingnan niyo po, nung sabihin po nung babaeng tunay nga po, suko si Lord. Amen? Suko ang Panginoong Hesus. Yung hinihingi ng babae, ibinigay niya. Nakukuha niyo po kung paano nakamtan ng babaeng makasalanan na umaasa sa Diyos ang habag na hinihingi niya sa Diyos. Nakamtan ng babae yung habag na yan nung ang babae natuto magpakababa sa harapan ng Diyos at aminin ang kanyang nagawang pagkakasala. Nung aminin ng babae ang kanyang nagawang pagkakasala, walang magawa, lumambot ang puso ni Lord. Amen. Lumambot ang puso ng ating Panginoong Hesukristo at yung habag na kanyang inaasahan, yung tulong na kanyang hinihingi sa Panginoong Hesus, ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi po dyan, mapalad ang mga aba o mga dukha, ang taong makasalanan na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, umaasa siya na mayroong Diyos na mahahabag sa kanya. Mayroong Diyos na kung saan handang magpatawad sa kanyang nagawang pagkakasala. Kaya sa atin, sa taon po nito, mga kapatid, kahit tayo maraming pagkukulang, huwag kang lumayo sa Panginoong Hesukristo. Amen. Huwag kang lumayo. Bakit, mga kapatid? Siya lang ang pwedeng umunawa sa iyo. Habag ng Diyos ang kailangan natin. Amen. Habang tayo nabubuhay sa daigdig po nito bilang isang taong makasalanan, habag ng Diyos ang kailangan natin. At yan ang ating mithiin sa buhay po natin, na yung habag na iyan na mula sa Diyos, makamtan po natin. Amen? Na kahit tayo'y makasalanan, yung habag na iyan, isang araw, hindi ipagkakait sa atin ng Diyos. Amen?
Hindi niya iyan ipagkakait sa mga tao na sa kabila ng kanilang pagkakasala ay nagmimiti na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Masunod ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong lumayo. Amen. Kasi minsan, sabi nga ni Father, maraming naglalayo sa atin sa Diyos. Kinakailangan makalaya lang po tayo diyan. Amen. Nang sa ganon, ang buhay natin, maitalaga natin sa ating Panginoong Hesukristo. Handa ka ba sa taon na ito na ang buhay mo ilapit kay Lord? Handa ka ba sa taon na ito na kung saan mga kapatid, ang habag ng Diyos ang siyang patuloy natin hanapin sa buhay natin. Amen? Tumayo po tayong lahat. Ang babaeng Kananeya, alam niya si Jesus lang makakatulong sa kanya. Alam niya, tanging ang Diyos ang siya niyang pag-asa. Kaya nung sandali po na yan, hindi man siya dinirinig, hindi pa rin siya tumitigil. Makarinig man siya ng mga salita nung sandali po na yan, na tila bagay, hindi madaling tanggapin, mabigat para sa kanyang kalooban. Pero dahil bilang isang makasalanan na umaasa sa ating Diyos, nagpapatuloy pa rin lumapit sa Diyos. Masakit man ang mga salita na kanyang naririnig, pero bilang isang makasalanang umaasa sa ating Diyos, handa niyang tanggapin yung mga salita na yon. Makamta niya lang ang habag ng Diyos sa kanyang buhay. Maging bukas lang ang puso po natin sa mga pangangaral sa atin ng Panginoong Hesus. Maging bukas lang ang puso natin sa mga pagtutuwid ng Diyos sa buhay po natin. Makakamta natin ang habag ng Diyos. May Diyos na patuloy dirinig ng ating mga dalangin at magkakaloob ng ating mga kahilingan. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings. I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. Patuloy pa para na sa atin iyan ng Diyos kung mananatili lang tayo sa kanyang kalinga. Rejoice in the shelter of thy wings. Mahal ng Diyos ang isang katulad mo sa kabila ng mga pagkakasalang ating nagagawa. I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings. I will find
Ano man ang ating nagagawang pagkukulang, huwag kang lumayo sa Kanya. Manatili ka lang sa kalinga ng Diyos. Magpakababa lang tayo at ating aminin yung ating mga pagkakasala. Yayakapin ka ng Diyos. Hindi ka niya itatakwil. Pagbubuksan ka niya ng pintuan ng kanyang puso, ilalaan niya sa iyo ang kanyang dalawang kamay para sa tulong na iyong kailangan. Ama naming nasa langit, lumalapit kami ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag. Buong pusong nagpapakumbaba at aming inaamin na kami ay nagkasala sa iyo, sa aming kapwa, maging sa aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin, Ama, ang isang katulad naming makasalanan na lumalapit sa iyo ay iyong lingapin, dakilang El Shaddai. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at sa banal na dugo ng bugtong mong anak na si Jesucristo, hugasan mo kami, dakilang El Shaddai. Linisin mo kami sa aming mga karumihan at dumadalangin po kami. Tanggapin mo kami sa iyong kaharian. Dalangin namin, ikaw ang patuloy na lumingap sa bawat isa po sa amin. Nais namin maranasan, o dakilang Diyos, ang iyong mga yakap, ang iyong pagmamahal, na hindi kaya namin masumpungan sa mga bagay meron sa mundo pong ito, hindi kayang ibigay sa amin ng anumang meron sa mundong ito, kundi pagmamahal na sa iyo lamang namin matatagpuan. Kaya dakilang Diyos, dalangin namin, patawarin mo po kami at ilagay mo kami sa iyong banal na kalinga. Hinihiling ko, dakilang Ama naming nasa langit, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo ngayon at dinggin ang dalangin ng iyong mga anak na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at ipagkaloob nawa, Ama, ang lahat ng kanilang kahilingan. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin niyo sa Diyos ang ibig niyo, ang nais niyo sa taon pong ito. Ama naming nasa langit, pagpalain mo ang bawat isa at ipagkaloob ang kanilang kahilingan ngayon. Patuloy silang biyayaan, Lord, sa taon na ito ng magandang kalusugan at kalakasan, dakilang El Shaddai. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng karamdaman. Patuloy mong pagpalain ang kanilang mga kamay na ang lahat ng kanilang gagawin, O Diyos, ay tiyak na sila'y magtatagumpay. Sa mga kamay na yan, O Diyos, ipagkaloob mo at ilagay ang mga pagpapalang kailangan nila sa taon pong ito, ang mabubuting bagay, O Diyos, na pupuno sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. At hiniling ko, O Diyos, patuloy mo na ang buhay namin hawakan ng iyong mapagpalang kamay. Ingatan sa lahat ng panahon ng bawat isa po sa amin habang kami nananatili, O Diyos, sa lugar na to ng Hong Kong, Panginoong Jesus. I-bless mo, Lord, ang mga tahanan ng kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai. Pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang Diyos. Kung may karamdaman, pagalingin, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy dalangin namin ang aking mga kapatid na to, Diyos, ay maging pagpapala para sa kanilang pinaglilingkuran. Na sa pamamagitan po nila, O Diyos, ang pag-ibig mo, Diyos,
ay maghari sa puso ng mga pinaglilingkuran po nila, O Diyos, sa bansa pong ito. At dalangin namin dakilang El Shaddai, ang pag-ibig din na iyan ay pag-ibig maipadama po sa kanila habang sila'y naglilingkod. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit. Maraming salamat. Ikaw ang maghari po sa amin. Ikaw ang manahan sa amin dakilang El Shaddai. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Dakilang Diyos naming nasa langit, salamat po. Narito ang kahilingan ng bawat isa, itinataas dakilang El Shaddai. Ang mga bagay rin na kanilang itinataas, inyong pagpalain dakilang Diyos. Maging daluyan ito ng inyong kapangyarihan upang sumitan mga bagay na to, O Diyos. Patuloy po, Ama, na ang mga pagpapala mo dumaloy sa buhay namin. Sumitan mga bagay nito, ang mga tagumpay, Lord God, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid, dakilang Diyos naming nasa langit. At dalangin namin, dakilang Ama, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ipagkaloob mong kahilingan na kanilang itinataas. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo lahat ng papurit, parangal, pagluluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hinga. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hinga. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako'y kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay-hilay sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang mga lupain nito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, papatatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.